You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be in Matthew chapter 6, verse 19. That is in page 473. No? Matthew 6, verse 19. We worship God in singing, giving, serving. In everything that we do, now we worship God as we read His Word. Matthew 6, verse 19, it says there, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Let us pray. Lord, thank you as you have given 100% to us. Now we struggle, Lord God, with the idea of not taking 100% of the world, but now making it our desire to give 100% of ourselves to you. For it is right. At wala na pong ibang magde-deserve ng lahat kung hindi ikaw. And so, Lord, I pray in the next few moments, this is a 2,000-year-old text. How in the world is it going to speak to us? It's so old. And yet, the author of the letter that we've written is present with us. Holy Spirit, teach us as we magnify your word. In Jesus' name. Amen and amen. All right, go ahead and take your seat. Tingnan po natin ang ating katabi. Ngitian mo siya. Good morning sa'yo. Good morning. And we are on our second week of our series, 100%. Okay, sabihin niyo po 100%. And nakakatakot pong mag-preach sa ganito kasi nasa mall tayo, pambihira, no? Ayaw na ayaw ko nga itong pinag-uusapan. Tapos, ang usapan, minsan nagtatalo-talo pa dun sa percent. Aba, nung nag-series, 100%. Mas malaki problema natin. But to make it clear, no, Paul said, if the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches. Sino po sa inyo nakakita ka na nang nag-propose yung gumaganon? Okay, sino may nag-propose na sa'yo? Okay, wag na, baka mainggit yung katabi mo. Yung bang mumunting singsing na yon, yun na ba ang kabuuan ng pagmamahal ng lalaki? Hindi, di ba? Yun lang ang una. Kumbaga, the giving of the ring directs the entirety of the 100% of the life of the couple or even the man. So, ibig sabihin, ito po yung few, the first, but actually, it is making the whole holy. Okay? The few is about the 100%. Okay? So, sana maunawa natin yon. And even, the idea of Gnosticism, no? Alam niyo po yung Gnosticism. Sabi niyo po, Gnosticism. Na yung mga bagay sa mundo, marumian. Okay? Kaya wag nating ibigay kay Lord. Pero ano sabi ng Bible? The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Lahat na nandito. In fact, Jesus came into the world, not to judge the world, but to redeem the world. So ibig sabihin, pagpalagay ng masama yung mundo, pero bakit nga ba pumunta si Kristo dito? Para sabihin na ang kanyang will ay hindi lang po sa langit, kung hindi pati dito sa lupa. Okay? Para nang sa langit, ano nga yun? Nakalimutan ko na. Our Father. Basta, alam nyo na yun. The Lord's Prayer. And you know, as heaven is important. Sino po sa inyo gusto nyo makarating ng langit? Okay, di ba? As heaven is important. 3/4. Sabi niyo po 3/4. 3/4 of the parables of Jesus is about money. Ibig sabihin, as heaven is important and as hell is important, Jesus did parables about money more than heaven and in hell combined.
Meaning, napaka-importante po kung paano makarating sa langit at hindi makarating sa impyerno, pero napakalaking parte po ng pera para maimpluwensyahan ang buhay mo. At bago po kayong mag-isip na hindi po ako parang tatay dito at mukha po akong nagmamanipulate, lalo nang nasa mall tayo, naku, itago nyo po yung pera ninyo. Okay? Gusto nyo ibigay nyo sa iba. But the point of what we're saying is, si God po ang dahilan ng generosity. Ano pong sabi sa Romans 11:16? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Jesus did not tithe His blood. Okay? He gave everything. Which means, mga kapatid, yung prinsipyong 100%, si God ang unang gumawa niyan. At ibig sabihin, yun din po ang napakahalagang matutunan natin dahil, be holy as I am holy. If God is like that, if God is a God of 100%, then therefore, we're gonna be like Him. Okay, so today, we're gonna talk about setting apart our hearts to God. Sino po sa inyo, narinig nyo na po yung the best, mga babae? Meron bang mga babae dito, babae? Yan, okay. So, yung mga babae, narinig nyo na po yung statement na the best way to a man's heart is through his wallet. Hindi, joke lang. Through his stomach, di ba? So, totoo ba yun? I think totoo naman, di ba? Kasi kaya yun sinasabi. Kasi siyempre, dalagang Pilipina tayo eh. Hindi pala ako dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina kayo. Okay? So, so ibig sabihin nun, parang reverse panliligaw kasi yun. Siyempre, hindi naman tayo pwede manligaw. Pero kung, di ba, lagi kang nagbibigay, pagkain or something, parang yung lalaki, na papalapit yung loob sa'yo. Okay? So, yan, tips na yan, mga ladies. Totoo ba ito? Totoo. Nung 2010 po, nag-attend kami ng Go Conference ni Judith. Ano pa kami nun? Wala pa kami nun. Pero tuwing nakikita kami, 3 days kasi yung conference. 3 days, parang 3 days eh. Thursday, Friday, Saturday. Tuwing nakikita kami doon sa SMX Convention Center, meron siyang dalang tinapay. Dalawa lagi. Di ba? Kumakain siya. Kain ka. Naalala ko, ladies' choice pa yun eh. Yung, alam mo yung mga tasty. Alam mo, yun ang dahilan. Hindi nga kailangan sobrang komplikado. Ladies' choice lang. Okay? And so, kakain ko ng ganun. Tapos alam nyo, na-affirm yan, no? Na around 15 years in our marriage, napaka-asikaso po ng asawa ko. Nako, hindi pa ako umuupo. Malamig na yung kape, may bagong ng kape yan na timpla. Ganong kasipag. Sabi ko, ano ba yan? Sobra ka na magbigay sa akin. Alam mo kasi, pag hindi ako nagbibigay sa'yo, ito na, baka tigilan na kitang mahalin. Yun yung point niya. Okay? Yes, the way to a man's heart is through his stomach, pero ang una talagang nagmamahal ay yung nagbibigay. Tama ba? Ibig sabihin, it is not true that you follow your heart, but that you lead your heart through giving. Ibig sabihin, kung let's say hindi mo mahal tong person A na to, pero nagbibigay ka ng time mo, ng talent, ng treasure mo, guess what? One day, yung buong puso mo nandito na sa taong ito. Okay? So the point is, how do you set apart your heart? It is through our giving. Okay? Ano po yung point? Pag nanonood po tayo ng YouTube, mga balita, kailan lumalabas ang giving natin? Kapag naaawa tayo dun sa napapanood natin. Which means, sabihin natin, magbibigay ako dito kasi naantig ang puso ko dito. Now, it seems that madalas, emotional giving ang dahilan ng pagbibigay. But our text today would say, it is your giving
that sets apart your heart. Okay? Ibig sabihin, you can lead your heart. Okay? Merong kantang ganun, di ba? Foolish heart. Ayan, alam mo ba yan? Foolish, di nyo natunuhan, di ba? Foolish daw yung heart eh. So parang kung susundin mo yung puso mo, naku, laging emotional decision. Why don't you lead your heart? And the way to lead your heart, ang pera po, para pong chain yan. Alam niyo yung sa aso? Chain. Meaning, kung saan mo to nilalagay, doon ka na pupunta. Ganun yun eh. So, if money is a chain, where is money leading your heart? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. So, let's go to the verse. Okay? Ang sabi po dito, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Now, bibigay ko po yung meaning ng mabilis, tapos papaliwanag ko yung biblical context. Okay? Alam niyo po hinanap ko po ito sa Coach Eman sa Bible, itong do. Wala eh. Itong treasures, sa Greek yan, thesaurus. Alam niyo yung thesaurus? Yung sa dictionary? Thesaurus yun. The treasury of words. Di ba? Thesaurus. Pero ito, ibang treasure naman. Now, kasi pag binasa niyo po kagad itong verse, parang ang sinasabi ni Jesus, wag daw mag-impok. Okay? To which I do not agree. Kasi si Joseph the Dreamer, naalala niyo sa Genesis 37 hanggang 50, pinag-impok naman ni Lord eh. Diba? So bakit sinasabi dito na do not? I just, hindi ko yun matanggap masyado. Kaya tinignan ko yung Greek New Testament. I read it. And I saw na yung do not, walang do. Okay? Naintindihan niyo yun? Wala ito sa sa Greek, yung do. Okay? Wag po kayong mag-alala. Hindi po, ganito po kasi mag-translate ng Bible. Babasahin mo yung Greek. Siyempre, sa unang translation mo niyan, medyo barok. Tama ba? Tapos pag medyo naintindihan mo siya, kahit papano, kunwari, yung not, nadagdagan ng do. So, it's just to make it clear. But the intention is not to change the meaning of the verse. Okay? So, pero kung magiging napaka-stricto po natin, wala pong do not. Ang sabi lang, not, meaning negation. Meaning, ito na, kailan tama na ang tama na. Okay, yun yung point. Okay? Pag sinabing not store up, meaning, okay, tama na. Okay, tama na. Hindi sinasabing bawal, pero kailan tama na ang tama na. Naintindihan yun? Tanong mo sa katabi mo, kailan ba tama na? O walang hangganan ito? Kasi mamaya makikita natin sa verse, but lay up for yourselves in heaven. No? So ibig sabihin, hindi masamang mag-impok, pero kailan kaya yung tama na? Kasi bakit tama na? Para naman, treasures in heaven. Naintindihan po ninyo yun. Kasi pag wala hong limit, ano po bang problema? Okay, now, yung tita ko po, may cabinet na punong-puno ng dilata. May kilala ka bang ganon? Parang ganon, yung ganon. Yung po bang parang laging gera ready, di ba? Parang pag nagkagera, mabubuhay tayo eh. Alam niyo po ba, nung nagpunta kami ng Israel noong 2016, meron din pong cabinet, pero medyo nakasabit sa ceiling, yung Israel. At meron po silang parang cabinet, tapos may mga jars. Okay? Yung pong cabinet, medyo eye level. Okay? Ano pong nilalagay doon? Kung anong mahalaga sa bahay na yun. Okay? Usually, grain, jewelry, cloth, dried fruits. So, bakit po merong jars sa bahay? Ito po yung context ng verse na to. Ibig sabihin, kung babalik po kayo sa mga ano ba yung pinag-uusapan ni Jesus? Kasi sa bahay noon,
Pagpasok mo ng bahay, ang unang mo makikita yung parang cabinet to remind you what is important in this house. At sinasabi ni Jesus, o sige, pinupuno niya yung mga jars na yan. Pero kailan tama na ang tama na? Kailan kaya ninyo makikita na ang importansya ng mga bagay na hindi nabubulok at hindi nananakaw? Now, unahin na po natin. No? Tingnan niyo po, no? Ano po ba yung mga yan? Moth. Ano po ba yung moth? Di ba? Ano man Tagalog ng moth? Moth. Mas malamang ang nilalagay sa mga lalagyan na mahalaga sa kanila, damit. Sino po sa inyo mukhang mamahalin yung kasuot ng katabi mo? Huwag mo nang tignan, okay? Mainggit ka pa eh. Pero alam niyo po ba, may mga damit ako talagang hindi ko man lang kinukusot. Ginaganong gulang ka lang. Kasi baka kumupas. Wala kumupas pa din. Minsan naman, dahil ayaw mong laban or minsan nagkaroon ng moth. Ano ba yung moth talaga? Hindi ko na alam eh. Kaya nga merong mothballs. Di ba? Kasi pag nilalagay ng mothballs, kasi nga, yung mga nasa cabinet mo, nabubulok in a way, no? Ano pa? Rust. Pastor, hindi ako nag-i-invest sa damit. Kasi nasisira yan pero mahalagang bagay. Oo, pero minsan, kahit nga kotse, di ba? Naalala niyo nung pandemic, lahat na lang ng sasakyan sira na. Kasi hindi makalabas eh. Magugulat ka, hindi na pala umaandar yun. Napansin ko nga yung bahay na hindi ginagamit, naluluma, di ba? Ba't ba ganun yun? So ibig sabihin, kahit hindi pa yan damit, meron pong element yan ng nangangalawang. Okay? Sige, Pastor, hindi ako nag-i-invest sa damit, sa mga bagay, pero pagpalagay na ang mga bagay na yan ay hindi nasisira, pwede naman yang manakaw. Saan ba magandang itago yung mga kayamanan mo? Sa bangko siguro, no? Pero minsan may napansin ako sa bangko, may tinatawag na PDIC. Nakikita ko doon no? Para pang, anong tawag na? Philippine Deposit Insurance. Bakit po may insurance yung bangko? Bakit? Para pag nanakaw, may tagwa 100,000 kayo. Pambihira pala, no? Sa dami mong tinago doon, pag ninakaw ng bangko yun, hanggang 100,000. Baka tumaas na yata ngayon, 115, 500, diba? Basta ganun. Ba't may insurance? Kasi kahit yung bangko, nananakawan. And again, ulit mga kapatid, huwag niyo po kung hindi iintindihin. Hindi po bawal mag-impok. Hindi po bawal mag-ipon. Pero ang tanong ko sa iyo, kailan tama na ang tama na? Kasi minsan hindi natin yan ma-figure out. Kaya nga nagkwento si Jesus ng ganito. Kasi lahat ng bagay merong hangganan. Now, bakit hindi natin alam kung tama na? Tanong niyo ako bakit. Hindi natin binasa kanina pero napaka-importante, pinaliwanag ni Jesus about money. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is your darkness? Here's the point. Ang pera po, tingnan nyo bakit hindi nyo alam na yung pera may hangganan dapat? Sino sa inyo sumisira ng budget? Sino sa inyo hindi nyo pa narinig yung salitang budget? Tingnan nyo yung budget. Ba't napaka-importante nung? Kasi merong hangganan. Kahit pa, ikaw sa tingin nyo ba, si Elon Musk, may budget pa rin yun? Meron pa rin.
Kahit ikaw na pinakamayamang tao sa buong mundo, dapat predetermine hanggang saan, Kasi kung wala, ang pera nakakabulag. Okay? So, sino po sa inyo umamin ka na nung nag-pray ka kay Lord? Lord, patawarin mo po ako. Naggalit po ako sa aking asawa. Sino? Nagalit ka na? Kaninang umaga lang yan, ano? Meron ba sa inyo yung humingi ka ng tawad? Lord, patawarin mo po ako. Sobra na po akong gahaman sa pera. Hindi ko na po alam kung kailan titigil. May ganun ba? May humingi ba ng tawad dahil... Pero napansin nyo, ang karamihan ng prayer natin ganito. Lord, kulang pa po. Sige na po. Pengi pa po. Konti pa po. Kulang pa. Oh. May nag-pray ba ng pasensya na po, Lord? Lagi na lang po kami nanghihingi. And again, I'm not saying huwag magimpo. Kasi nga, ang sinasabi ni Jesus, kailan ba yan hihinto? Kasi pag hindi mo inihinto yan, hindi ka makakapag-store up ng treasure to treasures that matter. Okay? Sige, i-secure mo yung sarili mo. Pero, gusto ko pong sabihin sa inyo na napaka-importante nito. Sabihin niyo po importante. Kasi nakakabulag ang pera. And unless Jesus teaches us, our eyes will be dark. Now, sabi dito, pag daw madilim, di ba? Pag madilim, kunwari dito walang ilaw. Sa tingin niyo ba magkakabungguan tayo? Tama? So anong dapat? Pagka hindi mo nakikita ang ginagawa mo, anong dapat gawin? Huminto ka. Tama na. Kasi hindi mo alam kung kailan tama na ang tama na. Kasi you will stumble and fall. Bibigyan ko po kayo ng mga example, no? Sino po sa inyo gusto ng iPhone 16, no? Siyempre, wala magtataas ng kamay, di ba? So, pagpalagay na lang na may iPhone 16 ka ngayon, anong gagawin mo dyan? Magti-text. Magpipicture. Lilinaw yung picture, pero hindi ka pa rin gagwapo't gaganda. Yan talaga yan. Pero tingnan nyo, minsan, auto-upgrade. Okay? Sabihin niyo po, auto-upgrade. Auto-upgrade! Ano ibig sabihin nun? Meron ka naman, gumagana naman, pero dahil season na ng pag-upgrade, mag-upgrade tayo. Hindi ba natin tinatanong kung bakit? Para saan? Kung minsan, ang napakagaganda ng mga gadget natin, hindi naman natin na ma-maximize. Anong tawag doon? Bulag. Bulag. Parang hindi na nag-iisip, no? Basta mag-upgrade lang. The point is, ano ba, ganito ano po ba talaga, sabi nila lahat ng mga treasure daw, hindi daw nadadala sa langit. Tama ba? Tama. Ano lang talaga nadadala sa langit? Tao. Ibig sabihin, pagtulong sa tao, hindi lang gospel, no? Pagtulong sa mahirap, pag-share ng gospel, kasi itong mga to mapupunta sa langit. Naintindihan ninyo? Kaya lang, kung hindi ka titigil ng ka-upgrade, lagi ka na lang walang pera. Lagi na lang walang sobra. Pero pag may upgrade, hindi nag-iisip. Kotse, di ba? Minsan maawa ka pa sa sarili mo. May kotse ka naman eh. Hindi ko naman sinasabing wag. No? What I'm saying is, kailan ang tama na, kailan ang hihinto. Kasi kung wala, hindi kaya nabubulagan na tayo. Minsan wala tayong budget para sa ganito. Ito, may tanong ako sa inyo, Coach Eman. Ano yung mga bagay? Exciting to, mamayang gabi, 9-9. Yahoo! 9-9, no? Ngayong gabi na yun, no? Tinaon talaga ni Lord para hindi ka mabulag, okay? Grabe, pastor, 50% sale. Huwag mong bilhin, 100% sale. Ano yun? 100% mong matitipid. The point is, mamayang gabi, pagka nagtingin ka sa mga app mo, ano doon yung mga pag nakikita mo,
Kinakalimutan mo ng budget mo. Budget. Ito exciting to. Sino sa inyo nagtatago ng gastos sa asawa? Taas ang kamay. Oy. Nagtatago ng gastos sa pamilya. Bakit tinatago? Kasi ayaw ng accountability. Ayaw mapag-usapan. Basta yung gusto ko. Anong tawag doon? Bulag. Sabi mo sa katabi mo, hindi galit si pastor. Nakangiti naman ako, di ba? Sabi mo sa kanya, mahal ka niyan. Mahal ka niyan, di ba? Pagpalagay, pastor, sobra-sobra naman yung pera ko. Oo, sige na, pagpalagay ng sobra-sobra ang pera mo. Pero kailan ang tama na? Kasi nga, pag hindi mo yan hihintuin, hindi ka makakapag-invest sa mahirap, sa kingdom of God. Yun lang. Kasi tao lang talaga yung nagtatagal for eternity. Kung hindi yan mapupunta sa tao, may kalawang, may moth, mananakaw. Pero ang tao, hindi. It will last for eternity. O ito pa. Sino sa inyo namamahalan sa mga singles getaway? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Couples getaway. Grabe, mahal naman, 7,000. Pero grabe, pag nakakita yan ng sapatos, maniwala ka. Maniwala ka. Pag nakakita yan ng bag, naku, tinan niyo yung auto-upgrade nung nagsimula yan, di ba? Siyempre, muna, yung mga Sekosana, nagbanggit pa ng ng brand, no? Sekosana. Tapos, siyempre, nakakita ka, siyempre, umangat-angat na buhay ko eh. Dapat, Coach bag. Para maka-coach. Tapos, nung mga umangat-angat pa yung buhay, LV. Ano yung LV? Lumang bag. Siyempre, nakikita mo yung mga kaibigan mo. Naku, nakakatuwa naman. Kailangan ko nang bumili ng Hermes. Alam niyo yung Hermes? Hermes po yun, Hermes. Pag hindi nyo po kayang i-pronounce, wag nyong bilhin. Hindi nyo nga kayang i-pronounce, binibili ninyo. Anong tawag doon? Bulag. Naku, nagkikare lang po ako sa inyo. Yung iba naman, pastor, sana naman i-spoiled naman namin. Mahirap ang buhay, pastor. Kaya kailangan naming i-spoil yung sarili namin sometimes. Pero hindi nyo ba naisip, baka kaya hanggang ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon ng buhay natin kasi hindi natin alam kung kailan tama na ang tama na. Para yung mas makakapagpaigi ng buhay ninyo, doon natin ilalagay ang inyong pera. Tama ba? So, wag pong auto-upgrade. Ito pa ho ang kabulagan. Ang dami pong vlogger ngayon. Di ko lang alam. Baka sa feed ko lang yun. Basta yumaman, ang daming follower. May tanong ako sa inyo. Pag ba magaling sa pera, magaling sa lahat ng bagay? Sagot. Diba? Pero tingnan nyo, bakit maraming follower? Kasi successful siya sa pera. Now, kung kayo po'y successful sa pera, you need to be humble. Bakit? We will always be dependent on God. You cannot have everything. You might be successful in money, but you are failing in something else in your life. Do not teach about the things that you are not successful about. Tama po ba yun? Kasi ang dami pong nagtuturo. Minsan may mga, mga nagtuturo sa marriage. Pag kinilala mo, magkahiwala yung mag-asawa. Ano ba naman ito? Paano nyo kami tinuturuan? So the point is, yung money makes you blind to the idea that you know everything else just because you have money. Di ba bulag yun? Bulag sa ating mga weaknesses. Alam niyo po ba kasi sabi ng Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one or love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and
money. So the point is, sometimes, nagiging po kasi itong idolatry. Ito na po yung nagiging security natin. Ako po, aamin na. Okay? Ako po'y mahilig mag-aral kasi yun pong security ko. Kasi pastor po ako eh. Pag wala na akong maituro, ano na nang gagawin natin? Di ba? So, pero this year, sabi ko, tama na. Puro nyo, lagi nyo na lang ako pinaaral. Sabi ko, Pastor Dennis, ikaw naman mag-aral. Pastor John, ikaw naman mag-aral. I'm not saying ako yung example, pero to some degree, sabi ko, tama na. Kailan ba yung tama na? Kailan ba ang tama na? Tingnan mo kailan ba yung stop na para yung iba naman? Naintindihan niyo yun? O talagang laging 100%? Sa atin lagi. Ito pa ho, no? Wag po kayo magpapalinlang. Alam niyo yung tingin kayo dito, napaka-importante nito. Okay? Babanggain lang natin yung social classes. Alam niyo ba, in the ancient Near East, ang division ay with regards to calling. Even 1800 sa Amerika, pag ang apelyido mo Baker, ano sa tingin mo trabaho ng pamilya? Di Baker. Tignan mo pag ang apelyido Smith, anong trabaho nun? Blacksmith. Meaning, dinidivide po ang mga tao ayon sa kanilang identity and calling. Pero tignan mo, minsan masama yung mundo eh. We are divided into economic classes. Why is that bad? Di siyempre, kung wala ka dun sa class A, class B ka, gugustuhin mo yung class A. And again, I'm not saying that's wrong. Pero tama bang paghiwa-hiwalayin tayo dahil sa economic status? Alam niyo bang teknik ng mundo yan so that hindi mo alam kung kailan tama na ang tama na. Bakit? As long as you're fulfilling the call of God in your life, dapat kahit papano doon may satisfaction na, ito pa, may example pa ako. Tingin kayo dito ulit. Dali. Tingin kayo. Sino sa inyo, ginagawa mo lang yung trabaho mo, hindi dahil yan ang calling mo, pero dahil dyan yung pera. Okay? Sino sa inyo, hindi ka masaya sa trabaho? Huwag mo na itas yung kamay mo, baka katabi mo yung boss mo, wag na. Di ba? Meron ba sa inyo yung, ito kukunin kong course kasi may pera dito eh. No? I'm not saying mali po yun. Pero minsan, after years and years of dissatisfaction, maiisip mo talaga, hindi talaga ako para dyan eh. Ito talaga ako, kaya ako yan pinili kasi dyan may pera. Anong tawag doon? Bulag. Sana bumukas ang ating mata. Sino po sa inyo masaya kayo dito sa Walter Mart service dito? Masaya kayo? Oo. Yung iba nagtatanong, sa totoo, ba't pa tayo nagsiservice dito? Kahit ilang service natin dito, hindi natin mabibili yung Walter. Naisip niyo ba yun? Tingnan niyo po, kahapon lang po, kagabi, sila po'y nakarating, no? Pinag-pray natin yan sa Macau. Marami pong nag-support dyan eh. Pero ang unang nag-support dyan, simbahan. No, hindi yan susuportahan kung hindi susuportahan ng simbahan. Naintindihan niyo po ba? Pag inisip niyo, paano natin nagagawa yun? Next year, pupunta pa kami we'll send people to South Korea to plant a church. Paano natin nagagawa yun? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ko, bakit? Kasi wala tayong gintong pintuan. Nangangarap ba kayo na yung simbahan natin parang simbahan sa Davao? Yung ganong ka-extravagant? Tama ba? Yung tipong, grabe, at least, pag nagbibigay ako sa simbahan, kita mo naman yung upuan, gawa sa ginto. Yung mga gano'n, di ba? Alam mo, nung nagbigay ako sa simbahan, nakabili tayo ng 30 hektarya ng lupa na pwede kang magtago kahit 2 linggo, hindi makikita. Yung po ba yung gusto ninyo? Baka may hinahanap po kasi kayo eh. Saan po ba? Baka nagtatanong pa po kayo. Baka akala ninyo, tayo po ang nagbibigay. Kasi ang pinakamagandang building natin, yung Every Nation sa BGC, no?
Baka iniisip natin, kumukuha tayo ng suporta doon. Sinusuportahan nila yung Baliwag. Mali, baliktad. Tayo ang nagbibigay doon. Bakit? Because we're sending people to the nations. Because what is important? Importante po ba yung building? Again, don't get me wrong, may sarili naman tayong building. But the point is, yung building maluluma. Para saan po ba yung building? Hindi po ba't para sa mga tao? And as long as the gospel is preached, bibigyan ko pa kayo example. Alam niyo po ba kami nila Coach Eman, lagi kami may pagkain sa meeting dati. One time, sabi ko, tama na, close na siguro tayong lahat. Tigilan na natin yung kakakain sa meeting para makapag-support tayo sa mission. Naintindihan ninyo? Kailan ba yung tama na para mag-expand? Ito pa. Alam niyo bang 15 o siguro mga 20 po ang staff ng Victory Baliwag lang itong church na to. Alam niyo po bang pwede kong sabihin, wag na tayo mag-hire. Ako na lang. Sino lang lahat ang mabibless, if you will. Di ako lang. Pero sabi ko, tama na. Tama na. Mag-hire tayo ng iba. More pastors, more leaders, more of everyone else. Nakikita niyo pa, I hope, sana nakikita ninyo kung bakit tayo nakakapag-mission, kasi tayo bulag. Ginagawa naman natin, pero dapat alam natin kung kailan tama na ang tama na. Ito po, meron po akong illustration. Hindi niyo po nakikita, 2012 pa kasi yan, Hindi pa uso yung magandang camera noon. Ayan po ay second week ng September 2012. And we declared at that day, yung day na yan, Jaw-Dropping Miracles Month. Yun yung point, So, kaya may ganun. Pag jaw-dropping, talaga pa, Lord! Ganon, yung nagulat ka. Naalala ko po, nung time na yan, ang hinihingi ko, buntis si Judith niyan yung una naming baby, hindi nagka-heartbeat. So, medyo may trauma ako noon. Sabi ko, hindi nagka-heartbeat. So, nung time na yan, ang tanong sa amin ni Pastor Eric, eto po si Pastor Eric yan, hindi pa siya masyadong pong yung nandun sa dulo. Ang tanong niya sa amin, ano ba yung hinihingi niyo kay God na pagka binigay na sa inyo, tama na, enough na yon. You will serve God with all of your life. Yun yung sinabi ko. Na sana magka-heartbeat yung anak ko kasi kapag nagtuloy si Job, which is 11 years old na siya ngayon, I will know that whatever I do will persist through the generations. At alam nyo, yun po yung pinag-pray na nung nagka-heartbeat po si Job, kung nakita niyo po yung anak ko isa, yung panganay, sabi ko, di na ako alis dito. I will serve God with all of my heart. Now, ito yung point ko. Mamaya, hihingi tayo. Okay? Hihingi tayo kay God. I-challenge ko lang kayo. Ano ba yung hinihingi mo kay Lord? Na kapag binigay sa'yo, masasabi mong, sige Lord, tama na. Alam ko namang i-bless mo naman ako, pero pag binigay mo to, hindi mo na ako mababaklas dito. I will serve you with all of my heart, all of my life. Sino sa inyo gusto nyong i-challenge si God mamaya? Jaw-dropping month ngayon. Sino sa inyo naniniwala ka may imposibleng gagawin si Lord sa buhay mo? Ngayong parang hindi kayo naniniwala. Okay, sige. Mamaya pa yan, Sinasabi ko lang. But the point is, it's not a miracle. Ang hirap kasi minsan nanghihingi tayo, tapos pag binigay, lalo lang lumalayo yung puso natin kay God. Hindi ko maintindihan yun Para bang yung blessing pa yung naglalayo sa atin kay God? Sana pag binless tayo, lalong maging committed tayo kay God. So, napakahaba po. First point po yun, But here's the summary of the first point. Prioritize, sabihin niyo po, prioritize. Prioritize what lasts. Okay po yung damit.
Okay po yung mga bagay. Okay po ang kahit ano. Pero nananakaw. Nasisira. Bakit nga ba hindi dapat natin ilagay ang puso natin doon? Tanong niyo ko bakit? Pag nasira yung bagay, hindi ba mababroken heart ka nun? Nandun na yung puso mo nawala. What happens to you? This is the point. You will be always insecure. Mayaman, mahirap. Kala nyo ba yung mayaman lang yung parang pag mayaman, secure na siya? Hindi. Mayaman, mahirap, insecure. Bakit? Yung puso mo nasa bagay na nawawala. Lagi mo na lang kailangang i-secure. And again, hindi po mali ito, pero sana, alam mo kung kailan tama na. Ito pa no? Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Sana bago nag-a-abroad, nagkakasundo muna yung pamilya na nag-a-abroad tayo para makaipon ng certain million of pesos. Or kung ano yan, kung anong kailangan yung ipunin. Minsan po kasi umaalis lang Tapos hindi na alam kung kailan tama na. At the expense of what? No, I am not saying mali po yun. Again, napaka-legitimate naman ang mga reason. Pero ano po ba yung nagsasuffer? Relationship. Yun nga yung mahalaga. Yun nga yung hindi nabubulok. Yun nga yung hindi kinakalawang. So prioritize what lasts. Number 2, place your trust in God's kingdom. Okay, say naman hindi po mali, mag-impok. Pero sana, alam mo kung kailan tama na ang tama na. Pag sinabing but, sabihin niyo po but. Pag ibig sabihin ng but, may contrast, may liko. Diba? So tama na, tapos iliko mo siya. Okay, iliko mo. Iliko mo saan? Store up for yourselves treasures in heaven. Yung tao po ba na mga mahihirap, yung tao na na-share ng gospel, naglalast po ba forever yun? Tama ba? So hindi siya apektado ng moth, ng kalawang, at hindi nananakaw. Kasi in the end, Jesus will really save them all. Only if we'll lay up ourselves treasures to people who will actually go to heaven. And even the poor, because the poor, yung heart ni God is for the poor. Kaya nga tayo may real life, no? Napansin niyo yun? Meron tayong real life foundation. Birthday nga yata ngayon ni Miss Marian. Nandito ba siya? Miss Marian, happy birthday. Siya po ang boss namin sa real life. Nakakailang na tayo doon? Scholar? 15 yung current, pero siguro over the last many years, baka mga 20 plus na po. Ano yan dinidisciple, hindi lang binibigyan ng pera, talagang dinidisciple, we invest time, pati yung family, pinagpipray na mga tambuhay. Kasi nga, minsan inisip natin, puro simbahan lang. Hindi, basahin nyo yung Bible. Gospel, tsaka yung mahihirap. Okay? So kaya meron tayong church, meron din tayong real life foundation. Kasi pag wala paano hindi nakakapagbigay doon? Kasi nga hindi natin alam kung kailan tama na ang tama na. Alam niyo po, nakakatuwa lang po itong si Daniel. No? Hindi ko alam kung nandito siya. Daniel, kung nandiyan ka man, huwag kang magparamdam. Baka makita ka nila. Simula po nung nagbubustos victory groups po kami, padala po yan ni Lord. No? Very supportive in terms of honoring God, making disciples. So definitely, we're expanding. Antay lang po kayo sa mga announcement. Pero sa likod po ng bahay nila, meron pong, I think, 1 hektaryang lupa. Ayaw ibenta. Gusto patubuan lang ng damo. Sabi ko, bibenta sa atin yan ni Lord. Diba? Ako, samahan niyo lang po ako mag-pray. Siguro kung nanghingi kayo ng jaw-dropping miracle, eto, jaw-dropping miracle ko. Okay? Bakit? Sa tingin niyo po ba,
Pag nabili po yung likod, ano po mangyayari? Hundreds, hindi po hundreds of damo. Hundreds, even thousands of people will come there. They will learn about Jesus, makakapaggawa tayo ng real life foundation, makakatulong tayo sa mahirap. Para sa ano, ayaw mo lang ibenta yung lupa? Now, I hope, ayan po ang aking jaw-dropping miracle. Sino po sa inyo naniniwala imposible yan? Imposible yan. Pero sa totoo lang, pag mamaya magpe-pray tayo, baka next week, kailangan ko nang magpaayos ng panga. Kasi bakit ibibigay? Ano man ba? Aangkinin ko ba yan lupa na yan? Ang iniisip ko talaga, sana hindi damo yung nandyan. Tao! Na yun ang talagang eternal na treasure. Now, meron ka bang kilalang tao na mahirap regaluhan? May kilalang ganun? Yung parang, okay, pupunta ako sa birthday niya. No, kaya regalo ko, mayaman. Nasa kanya na yung lahat. Parang si God. Kunwari ikaw, gusto mong magpasalamat kay God. Ano pa bang wala siya na maibibigay mo? Tao. Tao lang naman eh. Kaya nga pumunta yun dito kasi gusto niyang maligtas. It is His desire for everyone to be saved. And if our money, our treasures are lined up with the poor, lined up for the sake of the gospel, then definitely we are treasuring Him. So ang dulo po is, ano nga yung mga points natin? Sabihin niyo po, prioritize. Place your trust. Sa dulo, ito po yung application. Position your heart with your giving. Okay? Hindi po yung puso ang nagdi-direct. Dinidirect natin ang puso natin kung saan tayo nagbibigay. Naintindihan niyo yun? Ibang-iba po yun. Anong sabi ng verse? For where your treasure is, there your heart will be also. So, anong una? Ang una, treasure. Kung saan mo yung dinadala, doon pupunta ang puso mo. At kung saan man yon, sana hindi kinakalawang. Sana hindi nabubulok. Sana hindi nananakaw. John 10:10, what does it say? The enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give fullness of life. Lahat po ng ninakaw, and specifically, tao po yan, na naninakaw ng kaaway, ay talaga naman pong ibabalik ng Panginoon. So here's the point. Ngayon po, madali na pong mobile banking. Di ba may mga app na tayo? Huwag nyo na pong tignan, no? Sabi niya, where your treasure is, there your heart will be also. So the point is, locate your heart. Sabi niya po, locate your heart. Nasaan ba yung heart mo? Now, you can actually say, ang heart ko na kay God, ang heart ko blah, blah, blah. Pero kunwari na lang, wag nyo na pong gawin. Buksan mo yung cellphone mo ngayon, di ba? Tingnan mo yung Shopee mo, tingnan mo yung Lazada mo, tingnan mo yung GCash mo, Metrobank. Alam niyo po bakit nyo kailangan tignan? Kasi bulag tayo eh. Hanggat hindi mo yan nakikita talaga, kahit sabihin ko na ang puso ko nasa ganito, pero tignan mo yung transaksyon. Naku, maniwala ka, nandito yung puso mo, wala doon. So locate your heart and then relocate your heart. Okay, eto na, Coach Eman, I submit to your accountability. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka sa upuan mo. Okay? Bibigyan kita ng isang matindi. Okay? Kapit, kapit. Sabi mo sa akin, nakakapit na ako, Pastor. Kumapit ka. Huwag kayong magagalit sa akin. Sabi mo, mahal, I love you, I love you. Mahal ko po kayo. Alam nyo, minsan pinag-aawayan pa yung 10%. Magbibigay, hindi magbibigay. Ang hirap, ang laki. Siyempre, malaki yan, di ba? Pag 100 lang, maliit lang yun. Pero kung malaki na yan, malaki rin yung 10%. Pahirap ng pahirap. Alam mo,
Kung nahihirapan kang magbigay ng 10%, and again, next week po yun, no, yung cheerful giving. So, we are not under the law naman. Example lang yun. Pero kumapit ka, pag hirap na hirap ka mag-tithes, wala yung puso mo sa Diyos. Oh. Nasaan yung puso mo? Doon sa mga bagay na kahit hindi nag-iisip, binibili. Itong mga bagay na ito, hindi kayo nag-iisip, ginagawa ninyo. Pero pag kay God, talagang todo mag-isip. Talagang kwentahan yan. Alam mo, wag na. Naku, sorry. Wag na, kasi sa totoo lang, you can locate your heart. It is not with God. Now, what is the solution? You relocate your heart. How? Tanong niyo po ko how. Sana maintindihan niyo yung ginawa ni Jesus. Naalala niyo po ba? Wala na akong time no? Si Jesus, last na lang, no? Last na, para po galing sa Bible. Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys the field. Meron daw isang tao, nakakita ng lupa, may nakikita siyang treasure. At sa sobrang laki ng treasure na yon, binenta niyang lahat ng meron siya upang mabili niya yung lupa na yon. Naintindihan niyo? Tama ba yun? Minsan naisip natin tayo to. Hindi. Alam niyo bang si Jesus yun? Si Jesus yun. Jesus saw the treasures on earth hidden in this broken world. Ano po bang ginawa ni Jesus? Iniwan niya po ang karangyaan ng langit. Iniwan niya po bang lahat? Yes? Nagi po ba siyang bata? Iiyak-iyak sa sabsaban? Yes? Hindi po yun na pinanganak sa magandang lugar. Pinanganak po yung kasama ng mga hayop. Anong ibig sabihin nun? Iniwan lahat ni Jesus ang treasures ng langit kasi ikaw at ako ang treasure niya. Now, pag hindi niyo po yan naintindihan, mahihirapan po tayong i-locate at i-relocate ang puso natin sa Diyos. Naalala niyo po yung prodigal son? Yung righteous brother, naalala niyo? Luke 15? Biruin mo, yung righteous brother, kasama niya yung tatay niya all along. Sabi niya, grabe, magkasama tayo. Pero, itong kayamanan hindi mo binigay. Hindi niya nakita na ang kayamanan doon ay kasama niya yung tatay niya. At kahit anong meron ng tatay niya, ay meron siya. Samantalang po yung prodigal son, kinalimutan niya na yung tatay niya. Nakita ninyo? Sinubok po niya naniyakap niya ang treasures of the world and found himself wanting. In the end, inubos man yan lahat ng treasures na meron siya, ano po ang dulo? He found himself going back and wanting the love of the Father. And I hope that will awaken your heart, locate your heart, and then relocate your heart. Can you say that to your seatmate? Sabi niya, locate your heart and relocate your heart. For where your treasure is, there your heart will be also. Let us pray. Lord, can we all stand? At this time, gustong sagutin ni Lord kailan ba yung tama na? Yung pinakamahirap mong prayer request kay God. Ako, magkaroon ng malaking building sa Bustos. Alam niyo yung mga pangangailangan ko, bahala na si Lord doon. Hindi ako nagpaparinig ng mga pangangailangan. Yung pogi kong ito, mukha ba akong... Wala, di ba? I mean, okay naman kami. But the point is, ako nandun na yung heart ko Wala na akong, gusto ko ba? Ako ba yung magiging pastor sa Bustos? Malamang hindi. Nandito na ako.
Alam ka naman, pastor na ako dito, pastor pa ako doon. Kailan ang tama na, para everybody is being empowered, everybody is being involved in the kingdom of God. Ako po yun. Sa totoo lang, kung next week, talagang saan ang galing yun? Sino sa inyo excited ka na sa Bustos? May gagawin si Lord doon. Bakit? Akin ba yun? Hindi ba akin yun? So, yun yung sa akin. Ano yung sa'yo? Ano yung pagbinigay ni Lord mula ngayon? Sabi mo, Lord, kahit wala ka nang ibigay na iba, pero ibibigay ko na ang 100% ng puso ko sa'yo ngayon. My Lord God, we thank you in advance for our jaw-dropping miracle this month. Lord, we ask of you, kung ano man yun, finances, healing, relationships, promotion, Lord, na pag ibinigay mo, masasabi namin, Lord, tama na kahit wala nang iba pa. Mula ngayon, ang buong puso ko ay para sa'yo na. Lord, I pray, alisin mo po ang kabulagan ng aming mga mata. Lord, yes, mag-iimpok po kami. We will do our best. But kailan ang tama na, so that we can store up to the poor, store up to the people who will go to heaven. Lord, alam ko marami po kaming pangangailangan as we raise up our hands. Lord God, may we receive the blessings from heaven. Lord, hindi lang financial blessings. Lord, even health blessings, relational blessings, Lord God. Lord, a complete blessing sa aming pong buhay. Lord, and I say, as we locate our heart and relocate our heart to you, may we say, the Lord bless you and keep you. And may He make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace, knowing that your heart is for God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.